Tawagin niyo ako sa pangalang Jemer. Taga Bicol po ako. At magbabahagi lang ko ng kwento tungkol sa aking alagang pusa na tawagin po nating King. Ibinigay po sa akin ng pinsan ko itong si King. Alam kasi nito na mahilig nga ako sa pusa. Kaya't nang mapulot nga niya ito sa may kalsada, ay naisipan na lamang nitong ibigay sa akin. Naawa rin kasi ito gayong pag-alagala raw ito at tila walang nagmamay-ari. Masaya naman ako noon na dumating sa buhay ko itong si King. Inalagaan ko siya ng mabuti hanggang sa lumaki na nga ito. Naging malusog naman din siya dahil halos kain na tulog lang din yung kanyang ginagawa. Malimit po itong tumabi sa akin sa pagtulog. Kaya ganoon na lang kalapit yung loob ko sa kanya at maging siya rin ay ganoon din sa akin. Marahil ay ramdam rin po nitong talagang mahal ko siya. Nang tumagal nga sa akin si King, nakabisado ko na rin yung boses nito tuwing ngumingiyaw ito at maging yung kanyang ugali kapag nais niyang magpalambing sa akin. Hindi rin maiwasan noon na maobserbahan ko yung aking alaga tuwing may kinakatakutan ito. Katunayan po kasi niyan ay takot siya sa isa kong tiyuhin. Kaya't kapag nakikita po niya ito, walang tigil yung kanyang pagngiyaw habang nagtatago sa aking likuran. At kung saan man pwede niyang pagtaguan na hindi nga niya makita yung tiyuhin kong ito. Isang pagkakataon nga po noon, napansin kong tila hindi mapakali si King. Sinubukan ko siyang kargahin noon at pakiramdaman. Noon lang din nagpumigla sa pagkakahawak ko si King, kaya tinayaan ko na lang din siya at tinilapag sa may sahig. Naglakad naman po ito palayo sa akin noon, kaya't wala na nga akong magawa kung hindi yung pabayaan na lang muna ito. Itinuon ko na lang yung pansin ko noon sa aking ginagawa. At kinahapunan nga po noon, hinahanap ko si King pero hindi ko na siya makita. Nagtaka ko noon gayong paulit-ulit ko ring tinatawag yung kanyang pangalan. Pero wala akong naririnig na pagngiyaw nito bilang tugon. Napakunot na lamang ako noon ng aking noo dahil sa pagtataka gayong hindi naman ganoon sa akin yung pusa ko. Hinanap ko pa nga siya ng hinanap noon dahil naisip ko noon na baka natutulog lamang ito kung saan. Yun nga lang, mag-iisang oras na akong naghahanap ay hindi ko pa rin siya makita. Tinanong ko na nga noon yung aking ina kung nakita ba niya ito. Ngunit napailing na lang din yung nanay ko. At ayon dito, hindi nga niya napansin si King. Napailing na lang din ako noon dahil hindi ko talaga makita ito. Napaisip pa nga ako na baka lumabas yun ang aming tirahan nang hindi ko namamalayan. At nagpunta na sa kalapit naming bahay na meron ring alagang pusa. Pinagsabihan na lamang ako ni nanay noon. Nahayaan ko na lang at uwi rin naman yon. Wala akong nagawa noon kung hindi yung hintayin na lamang itong makauwi kung tama nga ba yung hinala naming gumala ito. At kinagabihan nga, pagkatapos naming kumain na hinanap ko ulit si King para sana ipakainin. Yun nga lang, kahit anong tawag ko ay wala talaga akong naririnig na pagngiyaw nito. Nabahala na nga ako noon dahil iniisip kong baka may nangyari ng hindi maganda sa kanya. Nagpaalam pa ako sa aking ina noon na hahanapin ko muna ito sa paligid. Habang hinahanap ko nga ito, tinatawag ko yung kanyang pangalan. At nung hindi ko pa rin po ito makita, napagpasyahan ko na lang na umuwi. Nag-alala na nga ako noon para sa alaga ko pero kailangan ko na rin talagang umuwi. Sa paglipas ng mga oras noon, hindi pa rin ako nakakatulog. Minamatsagan ko nga yung paligid noon hanggang sa may naulinigan akong pagngiyaw sa labas ng bahay. Alam kong papalapit yon sa bahay dahil lumalakas nga yung pagkakarinig ko noon. Bumangon na nga ako sa higaan ko noon at nagpasyang lumabas sa aking kwarto upang tawagin si King. Saktong pagkabukas ko nga ng pintuan ay bumungad siya at nakaupo roon at naghihintay na papasukin ito. Kagad naman siyang naglakad papasok ng bahay namin noon. Kaya't nang maisara ko na nga yung pinto ay binigyan ko na lang din siya ng makakain. Hindi karamihan yung nakain niya noon. Nauna pa nga itong pumasok sa aking kwarto. Kaya sumunod na lang din po ako sa kanya. Nahiga na rin ako noong makita kong nakahiga na nga ito sa paborito niyang higaan. Dahil alam kong ligtas na nga yung alaga ko, ay nagpasya na rin po akong matulog. Yun nga lang, nasa kalagitnaan nga ako na aking pagtulog nang malimpungatan ako dahil sa magkakasunod na mga pagngiyaw ni King.
Nang tignan ko nga ito ay napansin kong tila kakaiba nga yung kanyang kinikilos noon. Yun bang tipong parang may kinatatakutan? Pansin ko rin na iba nga yung pagngiyaw nito ng gabing yon kung ikukumpara ko sa nakasanayan kong naririnig na mga pagngiyaw ng aking alaga. Talagang nagtaka ko noon dahil bukod sa kakaiba nga yung kanyang pagngiyaw, pansin ko rin na tila nagtatago ito. Ganon talaga si King kapag merong kinatatakutan. Kaya't nangamba na nga rin ako. Gayong alam kong wala nga roon yung tsuhin ko na siyang kinatatakutan nito madalas. Hindi na rin ako mapakali noon. Kaya't sinubukan ko ring sumilip sa labas ng bahay. Kita ko kasing nakatingin sa bintana si King habang ganon nga yung sitwasyon. Dahan-dahan akong naglakad noon patungo sa may bintana ng aking kwarto. Habang papalapit ako sa bintana, ay mas nagiging iba nga yung pagngiyaw ni King. Yung tipong lalo nga itong natatakot na nagbigay rin ng pagkabahala sa akin noon. Dahil sa kuryosidad ko noon, kung ano nga yung meron sa labas ng bahay. Binaliwala ko na lang muna yon at nagpatuloy nga ako sa paglalakad hanggang makalapit na nga ako sa bintana. Kinakabahan na rin ako noon. Gayong may kung anong masamang kutob din ako ng mga sandaling yon. Bahagya ko pang binuksan yung kurtina at saka nga ako sumilip. Pero wala naman akong nakita. Kaya't ganoon na lang din yung pagtataka ko. Gayong hindi nga tumitigil si King sa kanyang pagngiyaw. Noong lingunin ko nga siya sa kanyang kinaroroonan, ay lalo pa itong nagtago. Alam kong may hindi normal sa aking alaga noon. Kayong hindi ko pa nga nakikita na ganoon siya katakot. Kahit pa nakaharap nito yung tsuhin ko na kanya namang kinatatakutan. Mas malala po yung takot nito base nga sa kanyang mga kinikilos. Napatanong na rin ako noon sa aking sarili kung ano nga ba yung posibleng dahilan kung bakit nagkakaganoon yung alaga ko. Ganon nga yung sitwasyon. Nang bigla kong kilabutan dahil sa naulinigan kong magkakasunod na mga pagyabag sa labas ng bahay. Agaran kong tinignan yon, pero wala akong nakita. Halis na sana ako sa may tapat ng bintana nang sa hindi kalayuan ay meron akong napansin na tila tumatakbo palayo. Hindi ko rin yun nasipat ng maigi, kaya't hindi ko rin maipaliwanag kung ano ba talagang nakita ko. Napailing na lang din ako noon at nagpasyang bumalik na lamang sa higaan. Nagsabi na lang ako sa aking sarili noon na oobserbahan ko muna yung mga mangyayari. At kung mauulit pa ba yung mga kinikilos ni King. Napatingin pa ako sa kanya noon at kahit papano ay nakampante na rin dahil sa nakahiga na nga ulit ako sa kanyang higaan at tila natulog na rin. Nang mga sumunod nga na gabi noon, minatsagan ko nga si King. At laking pagtataka ko, gayong hindi na rin naman naging ganoon yung kilos ng alaga ko. Napaisip ako noon na baka nagkataon lamang yung nangyari noong nakaraang gabi. Pero may kung ano rin sa akin na kinukutuban na may iba lang talaga sa alaga ko ng gabing yon. Isang umaga nga, nagulat ako sa naging balita na meron umanong aswang na gumagala sa bahay ng buntis naming kapitbahay. Mabuti na nga lang daw at may alaga silang aso, kaya't nalaman agad nila na may hindi pang karaniwan sa paligid. Gayong kahol daw ng kahol yung kanilang alaga. Kung ano rin daw na kinatatakutan yon na hindi mapakali at nais ngang pumasok sa kanilang bahay. Nagising nga raw yung mga tao sa bahay na yon. At ganoon na lang yung gulat nila nang biglang umalulong yung kanilang alaga. Lumabas daw yung asawa ng buntis at hindi nga sila nagkamali sa kanilang hinala. Dahil saktong pagkalabas nga nito, ay nakita raw niya yung isang malaking aso na umaaligid sa kanilang bahay. Pumasok siya sa loob ng kanilang bahay upang kumuha ng itak. At habulin daw sana niya yung malaking aso. Dahil doon, naging usap-usapan nga noon yung tungkol sa mga nangyari. Marami nga yung nagsabi na mga kapitbahay namin na kapag may napapansin daw na kakaiba sa mga alaga, ay wag na raw baliwalain gayong ang iba nga ay nagbibigay lang daw ng senyales o babala na may hindi normal sa paligid.
Dahil nga sa mga narinig kong yon, inobserbahan ko na rin si King simula noon. Inakala kong hindi na nga mauulit pa yung kung ano mang naging kilos nito ng nakaraang gabi. Pero nagkamali ako. Dahil isang gabi noon, hindi rin ako makatulog dahil tulad nga ni King ay hindi rin ako mapakali. Hindi ko rin alam kung bakit, pero kinakabahan ako ng hindi ko maintindihan. At lalong nadagdagan yung kabang aking nararamdaman nang biglang nagiba nga yung kilos ni King. Nagsimula na naman ito sa kakaibang pagngiyaw niya na parang may kung ano nga itong kinatatakutan. Mabilis rin po itong napatago at pasilip-silip lang din ang tingin sa may bintana. Napapansin ko rin na tila nagmamatsyag ito sa paligid kaya't dahil doon ay kinilabutan din ako. Sinubukan ko siyang kargahin pero nagpupumiglas po ito at bumabalik sa kanyang pinagtataguan. Napagtanto ko na lang din na may hindi nga pangkaraniwan sa paligid namin noon, lalo na sa magkakasunod na nga yung mga pagngiyaw ni King noon. Hindi na ako nakapagpigil pa at sumilip na nga ako sa aking bintana. Gano'n na lang din yung gulat ko noon na takot nang may makita kong malaking aso na pabalik-balik sa daan. Naglalakad ito patungo sa ilang mga kabahayan at muli na namang babalik sa may tapat ng aming bahay. Hindi ko alam kung bakit niya yun ginagawa, pero napaisip ako noon na baka nagbabantay nga yung hayop na yon sa kapitbahay namin na bagong panganak lang din noong nakaraang araw. Hindi nga ako nagkamali noon sa aking hinala. Gayong nang umiyak na nga yung sanggol sa kabilang bahay, napansin ko na tila nananabik naman yung malaking aso. Tinitignan ko pa yun ng maigi. At nang magawa nga nitong tumingin sa aking direksyon, noon ko lang din napansin na nagbabaga rin yung mga mata nun sa dilim. Nasambit ko na lamang yung makatagang aswang ng mga sandaling yon. Napaatras na rin ako noon at napabalik sa aking kama dahil batid ko na nakita nga ako ng malaking hayop noon habang ako ay nakasilip sa bintana. Nagtalukbong ako ng kumot noon dahil sa takot na baka magpunta nga yung aswang sa bahay. Ganon nga yung sitwasyon nang bigla na namang umiyaw yung aking alaga. Yung tipong takot po ito pero hindi ko naman magawang silipin siya. Gayong takot rin ako na baka sa labas lang din ng bintana yung malaking aso na yon. Hindi nga ako nagkamali noon sa aking iniisip. Gayong naulinigan ko na may papalapit na mga pagyabag sa bintana ng aking kwarto. Batid kong posible nga na yung malaking aso na rin yon. Kaya ganoon na lang din yung pag-iingay ng aming alagang pusa. Hindi rin po nagtagal yon dahil narinig ko ulit yon na tumatakbo na palayo. Napabuntong hininga na lang ako noon at napabalikwas sa aking kama nang magkaroon nga ng mga sigawan sa labas ng bahay. Nagsilabasan na nga yung iba naming kapitbahay noon at sumisigaw na meron umanong aswang. Dahil doon ay nagising na rin siguro yung iba pa, kaya taganan ding rumisponde yung mga ito. Maging yung nanay ko ay lumabas rin po noon, pero nanatili lang ako sa loob ng kwarto. Tinarga ko na lamang noon si King na ng mga panahong yon ay tila kalmado na rin. Hindi ko na rin po nalaman yung mga sumunod pang nangyayari at hindi ko rin talaga inalam upang sa gayon ay makatulog na rin ako. Simula nga po noon, tuwing nag-iiba ng kilos at huni itong si King, alam kong may kakaiba na nga sa paligid. At nang lumaon, hindi na rin naman naulit yung ganong pangyayari. Lalo na't gabi-gabing rumuronda yung mga kalalakihan at talagang hinahunting nila yung aswang na yon. Parang hindi na rin bumalik yung aswang noon sa aming lugar. May balita kasi noon na nasampulan daw yun ng isang kapitbahay namin at muntikan na raw mapatay. Pero nakatakas lang daw. Sa takot siguro ng aswang na baka madali na nga siya sa susunod nitong pagbisita, ay hindi na rin po niya ginagawa lalo at naalerto na rin yung mga kalalakihan sa baryo. Laking pasalamat ko naman noon kay King dahil kahit sa mga ganong bagay ay nagagawa po niya akong balaan. Dahil din doon ay minahal ko nga ng labis yung alaga kong yon. Pero sa paglipas ng mga taon ay nawala na rin po yun sa akin.
Namatay na rin po yon pero hindi ko siya malilimutan. Dito ko na rin tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat po. Nagpapasalamat ako agad kung sakaling mapili man ninyo ito. Tawagin ninyo ako sa pangalang Makoy. Tunay ko itong palayaw. Taga Bataan po ako pero itatago ko na lang yung barangay kung saan nangyari ang kwento. At kung saan pa rin nga kami nakatira hanggang ngayon. Nakatira ako noon sa lola at lolo ko. Hiwalay kasi yung mga magulang ko kaya nagkahiwa-hiwalay din kaming magkakapatid. 5 kaming magkakapatid. 3 lalaki at 2 babae. Ako yung pangatlo. Yung 2 lalaki kong kuya ay doon napunta sa tiyahin namin sa Maynila. Yung pang-4 naman ay kinuha nga ng tatay ko at yung pang-5 na bunso namin ay siya namang dinala ng nanay ko. Pareho silang nag-asawa na ng iba. Kaya tinanggap na lang din namin na gano'n na nga yung kapalaran naming magkakapatid. Mabait naman si lola at lolo. Kahit kailan hindi nila ako pinabayaan. Ang problema ko lang sa kanila ay kapag nalalasing yung lolo ko. Lagi silang nag-aaway kapag nangyayari yon dahil nag-iiba talaga ang ugali ng lolo ko kapag nahahaluan na ng alak. Nagiging palasigaw siya at mainitin ang kanyang ulo kapag nalalasing. Minsan pinagbabato pa niya ang mga gamit tapos hingi naman ng hingi ng tawad kapag natauhan na. Merong pensyon si lolo at ganun rin naman si lola. Yun yung inaasahan namin. Dahil pareho silang matagal-tagal ring nagtrabaho sa gobyerno noong araw. Meron ding maliit na tindahan si lola na tinayo lang din niya para meron siyang libangan. Kung baga kahit papaano ay meron siyang ginagawa. Yung lolo ko naman ay magaling magluto. Kaya minsan nagbibenta din sila ng mga niluluto niya doon sa harap ng tindahan. Katabi lang din kasi ng bahay nila yung maliit na tindahan. Dagdag kita rin naman yon. Mapamahiin po si lolo. Naniniwala din siya halos sa lahat ng mga kwentong may kinalaman sa kababalaghan. Naniniwala siya sa mga engkanto, sigbin, amaranhig, at kung ano-ano pa. Siyempre kasama na rin ang paborito nating aswang. Ganon din po yung lola ko. Kaya lumaki ako na naniniwala din sa lahat ng mga yon. May kung ano-anong mga gamit yung lolo ko na mga hiningi lang din niya sa mga albularyo o mga binili talaga niya. Gaya ng langis, buntot ng pagi at mga iilang proteksyon na bigay lang din sa kanya noong nagpapagamot siya kapag nagkakasakit. May nakasabit din sa pinto namin na parang bato na nakabalot sa pulang tela. Hindi daw kami basta-bastang mapapasok ng mga aswang kapag ganon, ayon sa albularyo. Dinasalan pa nga yun bago isinabit. Meron kaming alagang baka. Tuwing umaga, nilalagay ko yung baka malapit sa damuhan para makakain ito ng damo. Tinatalian naman syempre. Tapos pagsapit ng hapon, babalikan ko na yon para iuwi sa bahay. Nga pala, walang pasok sa eskwela nang mangyari ang kwentong ito. Bakasyon po noon. Siguro mga buwan ng Abril o Mayo. Diyan lang banda. Isang hapon, naglalakad ako papunta sa kung saan ko nilagay yung alaga naming baka. Medyo natagalan ako noon. Dahil pinasilong ko pa yung may karamihang sinibak na kahoy panggatong. Kaya medyo padilim na nung pinuntahan ko yung alaga naming baka. Nung nandoon ako, wala doon yung alaga namin. Parang imposible talaga yon kaya nagduda ako agad na baka merong kumuha. Hanggang sakto naman na merong dumaan doon banda na kababaryo at nabanggit ko nga sa kanya na nawawala yung alaga naming baka. Doon na po nito sinabi sa akin na nakita daw niya si Mang Nonoy, kababaryo rin namin, na meron daw itinaling baka sa may likod ng kanilang bahay. Medyo dumilim na talaga noon pero syempre, hindi ako uuwi na hindi ko kasama yung alaga naming hayop. Kaya pinuntahan ko na agad sa bahay nila Mang Nonoy. Pagdating ko doon, tumanggi pa ito pero nung tignan ko sa likod ng kanilang bahay
Nakita ko nga roon yung alaga naming baka. Galit na galit ako noon. Agad ko yung tinanggal sa pagkakatali at hinila ko na nga pa uwi. Nagpalusot pa nga si Mang Nonoy noon. Ang sabi nito, padilim na raw kasi at wala pa ring nag-asikaso doon sa baka. Kaya baka kunin daw ng iba. Natawa na lang ako noon. Dahil alam naman niya na amin yung baka na iyon. Kung nagmamagandang loob sana ito, edi sana diniretso na lang niya sa bahay namin. Galit na galit din yung asawa niya noon. Dahil medyo tumaas din daw yung boses ko. Parang wala daw akong respeto. Sino ba namang hindi maiinis? Dahil tumanggi pa siya pero nandoon naman pala. Pag uwi ko, sinabi ko agad yon kay Lolo. Dahil nagtanong din naman sila kung bakit inabutan raw talaga ako ng dilim at ang tagal ko daw kung makauwi. Galit na galit si Lolo noon nung malaman niya. Ayaw ko pa sanang sabihin pero hindi ko rin alam kung ano yung isasagot ko sa kanilang mga tanong. Nagkataong medyo nakainom si Lolo kaya pinuntahan niya talaga. Dito na nga po nagkagulo. Nagsimula na ang alitan. May dalang itak si Lolo noon at pinagmumura niya yung mag-asawa naming kababaryo, si Mang Nonoy at yung asawa nito. Kung hindi pa namin pinilit ni Lola na awatin nga si Lolo, ay baka nagpang-abot si Lolo at si Mang Nonoy. Hindi ko naman alam noon na mahahaluan ng kababalaghan ang away nilang ito. Isang araw lang pagkatapos ng gulo, nagulat kami noon, Sir Dan, dahil yung mga alaga naming manok nasa labas na lahat ng kulungan. Nagkalat at puro patay na. Doon palang magugulat ka na eh. Pero yung mas malala, yung iba po doon, gutay-gutay na. Yung iba parang meron na ring bawas. Yun bang tipong parang kinagatan? Yung iba naman nagkalat pa yung lamang loob na hindi nga namin maipaliwanag kung anong nangyari. Parang nadaanan ng mabangis na hayop. Nang makita namin yon, kinilabutan po kami. Yung lola ko noon sigaw ng sigaw sa pinakamalapit na bahay. Pero pinatahimik siya ni Lolo. Ang sabi ni Lolo, iisang tao lang naman daw yung merong motibo. Pero ang mahirap lang daw paniwalaan ay yung paraan ng pagkitil sa mga manok. Parang gawa raw ng aswang. Yun agad ang unang naisip ng lolo ko noon. Kung iisipin nga raw ng mabuti, si Mang Nonoy lang naman yung merong motibo. Pero parang sinabi na rin daw namin na aswang ito kung sabihin naming siya ang salarin. Nilibing namin ni Lolo yung mga manok. Hindi muna namin pinagsabi at ang sabi lang ni Lolo ay makakaganti rin daw kami. Yung alaga naming baka noon kinatay po namin. Binenta namin yung karne. Sabi kasi ni Lolo, baka yun pa daw yung isunod na patayin. Galing po kami noon sa bayan sa pagbenta ng karne ng baka na natira. Kaya medyo ginabi na kami. Naglalakad kami pa uwi ni Lolo nung mapadaan kami kila Mang Nonoy at napansin kong nandoon ito sa labas ng kanilang bahay. Ngumiti ito sa amin at ganun rin sa kanya si Lolo pero alam kong hindi yung tipong okay na talaga sila. Ang sabi ni Mang Nonoy, balita ko kinatay nyo na raw yung alaga ninyong baka. May natira pa bang karne? Natakot yata kayo na baka patayin din yung alaga ninyo ah. Tanong agad nito. Kinabahan na ako noon dahil parang may iba itong ibig sabihin. At bukod pa doon, wala naman kaming pinagsabihan tungkol sa mga manok. Kaya hindi namin alam kung paano niya iyong nalaman. Sabi lang ni Lolo, oo, baka may aswang na naman kasing pumunta sa bahay namin eh. At mukhang hayop lang yung kaya nitong patayin. Alam mo, Nonoy, alam ko ng sekreto mo. Sagot naman agad ni Lolo noon, na parang hinahamon pa niya lalo si Mang Nonoy. Lumingon-lingon sa paligid si Mang Nonoy noon
na parang tinitignan niya kung meron bang ibang tao doon. Tapos agad po nitong nilapitan si Lolo at laking gulat ko na lang na parang tinatansya niya si Lolo na hinahamon na niya ng away. Nga pala itong si Mang Nonoy medyo may edad na rin, kaya hindi ko naman masabi na lugi yung lolo ko sa kanya. Pero bigla na lang nitong sinakal yung lolo ko. Nung ginawa niya iyon, hindi agad nakagalaw si Lolo at nabitawan niya ang kanyang daladalang bag. Ako naman, natigilan po ako noon. Dahil nung tignan ko yung mukha ni Mang Nonoy, kahit madilim, halatang nagbago po yon. Yung mata nito, nanlilisik. At umamin po ito at ang sabi niya, "Oo, tama ka. Malakas rin yung loob mong magsalita dito." Aswang ako. E ano naman? Sabi po nito at harap-harapan niyang pinakita yung kanyang nakakatakot na itsura. Hindi ko maipaliwanag yon, Sir Dan. Walang dudang hindi yun normal. At aswang nga talaga si Mang Nonoy. Lalo at naglalaway na po ito sa mga oras na iyon. Tinuturo ni Lolo noon yung kanyang bag. Pero sa pagkataranta ko, nakadampot ako ng putol na kahoy at buong lakas ko yung hinampas sa likod ni Mang Nonoy. Nung ginawa ko po yon, nabitawan nito si Lolo at nagmadali si Lolo na merong kinuha sa kanyang dalang bag. Hindi ko pala alam na sa pag-alis namin, nagdala si Lolo ng buntot ng pagi. Kaya pala may kalakihan ng kanyang dalang bag. Samantalang baonan ng tubig at 2 tinapay lang naman yung dala namin noon. Nung kinuha yun ni Lolo, Sir Dan, hindi ko na ito napigilan. Hinataw niya si Mang Nonoy gamit yon. Ilang ulit yon, magkakasunod, na pati ako ay napasigaw dahil nangingisay po si Mang Nonoy sa bawat paghataw na ginagawa ni Lolo. Yung mukha po nito mas lalong naging nakakatakot. Doon na lumabas ang asawa nito, pero parang hindi man lang siya nagulat sa mga nakita niya. Sa ilan pang paghataw ng buntot ng pagi, nanghina si Mang Nonoy at nagbalik sa kanyang normal na itsura. Doon na po humarang yung asawa nito, na iyak ng iyak. Nahimasmasan din si Lolo noon, kaya tumigil na siya sa kanyang paghataw na ginagawa. Hinila ko na paalis si Lolo noon dahil takot na po ako. Ang sabi ni Lolo sa asawa ni Mang Nonoy, kung gusto niyong ipatawag ako sa barangay dahil sa pananakit ko kay Nonoy, gawin ninyo. Tignan lang natin kung hindi kumalat ang tungkol sa inyo. Wika pa po ni Lolo noon. Pero kinabukasan, pinatawag pa rin nga ng asawa ni Mang Nonoy si Lolo sa barangay. Yun naman kasi yung banta niya nung naabutan niya kami sa labas ng kanilang bahay. Kaya doon na nga pinakalat ni Lolo sa baryo namin na aswang talaga si Mang Nonoy. Yung matindi pa po doon, may mga kababaryo kaming nagsabi rin na may mga napansing kakaiba kay Mang Nonoy na magsusuporta sa mga sinabi ni Lolo. Hinamon din siya ni Lolo na may gagawin nga kami para patunayan na aswang siya, pero hindi siya sumipot sa pagpapatawag sa kanya. Wala rin namang nangyari sa pagpapabarangay nila kay Lolo. Pero sa dami ng nakaalam na aswang nga si Mang Nonoy, wala silang nagawa kundi umalis sa baryo namin. Medyo kumalat kasi yon, kaya yung ibang pinaghihinalaan din sa baryo namin noon, parang nagdoble ingat na rin. Kung hindi lang inawat si Lolo noon, baka napatay niya talaga yung aswang na iyon gamit yung buntot ng pagi. Kahit nga hindi ganon kalakas na paghataw ni Lolo, nangingisay yung aswang eh. Pero dito ko na po tatapusin ang kwento na ito. Maraming salamat po kung nakinig ka hanggang dito. Bagong tagapakinig lamang po ako dito. Dahil nag-resign po ako sa aking trabaho para makapagpahinga naman ng konti.
at nadiskubre ko nga po itong channel ninyo. Ako po ay meron ding karanasan sa kung ano-anong kababalaghan, pero ang hindi ko talaga makakalimutan ay ang karanasan ko sa isang aswang. Nakatira ako sa probinsya po mismo ng Capiz, sa kung saan pinakamatunog ang usapang aswang. Para po sa akin ay hindi naman Capiz ang lugar na may pinakamaraming aswang. Pero sa lugar lang po talaga namin sumikat ang mga nilalang na yan. Gayunpaman, hindi po maitatanggi na meron din talagang aswang dito sa amin. Gaya ng karamihan din sa mga lugar sa Pilipinas. Kung tama po yung pagkakaalala ko, mga taong 1991 nang mangyari itong kwento ko na ito. Kung kailan ako ay mga nasa 16 na taong gulang pa lamang. Tawagin niyo po ako sa pangalang Jomar. Nakatira po kami sa isang baryo sa Hamindan. Isang bayan po sa Capiz, sa mga hindi nakakaalam. Hindi ko po intensyong manira sa lugar namin at nangunguna na po ako na nasa inyo naman po kung maniniwala kayo o hindi. Doon po banda sa kinalalagyan ng bahay namin, 3 lamang po kaming magkakapit-bahay na magkakalapit. Yung iba po kasing mga bahay, nasa malayo naman po banda. Bale, yung bahay po namin yung nasa gitna. Itong bahay po namin ito ay parang bahay kubo lang talaga. Lalo at mahirap talaga ang buhay noon. 2 lang po kami ng nanay ko na magkasama sa bahay. Dahil naanakan lang po yung nanay ko nung nandoon po siya nagtrabaho sa Maynila. Nung mabuntis na po ito, tinakbuhan na po siya ng kanyang kasintahan. Dahil hindi alam ng nanay ko na meron na rin palang asawa yung lalaking yon. Ayoko pong tawagin siyang tatay dahil niloko po niya at sinaktan yung nanay ko. Kaya ang nangyari po noon, bumalik po yung nanay ko sa Capiz at dito po niya ako pinalaki. Yung 2 bahay naman pong malapit sa amin, medyo mas maganda po yung bahay. Gawa po sa tabla ang mga dingding at yero naman po yung kanilang bubong. Yung isa pa nga po ay merong 2 palapag. Dito po sa kapitbahay naming nakatira sa 2 palapag, nagsimula yung lahat. Yung nakatira po doon ay 3 babaeng magkakapatid. Tres Marias pa nga po namin kung tawagin noon. Pero sa kanilang 3 po, merong isa na medyo kakaiba ang ikinikilos. Walang iba kundi si Aling Delia. Hindi po tunay na pangalan. Yung unang nakapansin po ng kakaiba ay yung nanay ko. Ayon kay nanay, dumadaan daw sa doon banda sa bahay ng isa pa naming kapitbahay na kung saan po yung nakatira naman ay ang mag-asawa na merong isang anak na sanggol pa. Sa may likod po ng bahay nila dumaan yung nanay ko. Dahil umulan po noon kaya medyo may baha po sa harap ng bahay nila. Kaya napilitan po yung nanay ko na dumaan sa may likod. Nagulat daw si nanay noon nang makita niya si Aling Delia na sumisilip sa bintana. Yung tipo daw ng pagsilip na parang yung buong atensyon nito ay nakabuhos lamang doon sa kung ano man ang kanyang tinitignan sa loob. Walang kamalay-malay yung isa naming kapitbahay na ginagawa na pala yon ni Aling Delia. Nilakasan po ni nanay yung tunog ng paglalakad para mapansin po siya ni Aling Delia, pero wala pa rin talaga. Kaya hindi na napigilan ng nanay ko na magtanong. Lalo at nakakapagtaka nga naman na gabi na pero sumisilip siya doon. "Delia, ano bang ginagawa mo riyan?" Tanong daw ng nanay ko noon, pero hindi daw siya nito sinagot na parang wala itong narinig. Bago pa man makapagsalita ulit yung nanay ko, bigla daw umiyak yung sanggol sa loob ng bahay. Yung tipong biglaan lang pero ang lakas po ng pagkakaiyak ng bata. Ganon na ganon raw po. Doon na talaga lumapit yung nanay ko at kinalabit daw po nito si Aling Delia. "Ano bang sinisilip mo sa loob?" Tanong daw ni nanay noon at doon palang natauhan si Aling Delia.
Gulat na gulat daw po ito, na parang nahimasmasan. At ni hindi nga raw ito nakapagsalita ng maayos, na nabubulol-bulol pa sa kanyang sagot. Sabay agad rin daw na umalis. Parang nahuli talaga kasi ito ni nanay eh. Yung narinig lang daw ni nanay sa kanyang mga sagot ay napadaan lang din daw ito at sumilip lang nung umiiyak yung bata. Sa isip ni nanay noon, paano namang nangyari yon? Nakasilip naman agad ito bago pa man umiyak yung sanggol sa loob. Ang bilis daw nitong naglakad paalis na hindi na nag-abala pa yung nanay ko na habulin ito. Nung ikwinento po sa akin yon ng nanay ko, natawa pa nga po ako sa kanyang mga sinabi na baka daw hindi pang karaniwan ang pagkatao ni Aling Delia. Ang sabi ko po noon ay nag-iisip lamang masyado yung nanay ko at baka dahil doon kaya mali-mali na siya ng kanyang mga napansin. Hindi ko naman po alam na kakainin ko lang din pala bandang huli ang aking mga sinabi. Isang gabi po noon na hindi ako makatulog. Bumangon po ako sa higaan at dumungaw lang sa bintana. Titignan ko lang sana sandali yung nasa labas at iinom ng tubig. Kaya bumangon ako. At nakasanayan ko na rin talagang dumungaw doon sa bintana namin. Ngunit nung dinungaw ko po, meron nga pong biglang nahagip yung aking mga mata na merong nakatayo doon sa may bintana sa ikalawang palapag kung nasaan naroon ang kwarto ni Aling Delia. Na alam ko po siyempre dahil kapitbahay po nito kami at madalas po itong dumungaw sa bintana. Pero sa punto po na yon, nakatayo po talaga ang isang babae doon sa may bintana na nung tinignan ko nga po ay sigurado akong si Aling Delia. Diretso lang po ang tingin nito at nakaharap po ito sa isa pa naming kapitbahay. Napatingin na ako noon at binabantayan ko ang kilos nito. Sakto po kasi talaga ang kinalalagyan ng bintana niya sa kung saan din po nakaharap ang bintana ko. Kaya ang ginawa ko, binantayan ko lang po ito sandali. Ngunit lumipas na po noon yung siguro mga 5 minuto. Pero nakaganon pa rin po ito sa bintana. Nakatayo lamang at hindi gumagalaw masyado. Nung mga oras po na yon, nagsimula naman pong umiyak yung sanggol sa kabilang bahay. Kaya narinig ko nga po na parang nagagalit na po yung ama ng sanggol. Natawagin po nating Kuya Jerry. Iyak po ng iyak yung sanggol at narinig ko na nga pong sumigaw yung tatay ng sanggol ng ganito. Hayop kang aswang ka. Alam kong nariyan ka lang. Sinabi na ng albularyo sa amin na inaaswang daw yung anak namin. Magpakita ka. Sigaw po noon ng tatay ng bata. Na malamang ay napuno na nga po. Lalo at ilang araw na ring nagkakaganon ang kanilang anak. Kaya nga umabot sa punto na nagpa-albularyo na sila. Nung sumigaw po ng ganon si Kuya Jerry, doon ko palang po napansing gumalaw na po si Aling Delia sa kanyang kinatatayuan. Kaya nga umabot sa punto na nagpa-albularyo na sila. Nung sumigaw po si Kuya Jerry, doon ko palang po napansing gumalaw na po si Aling Delia sa kanyang kinatatayuan. Tapos tumingin-tingin po ito sa paligid na parang tinitignan po nito kung meron bang tao doon malapit. Tumingin din po ito doon sa bahay namin kaya napayuko po ako noon at mas nagtago po ako habang sumisilip pa rin ng konti sa bintana. Doon ko na po nakita na bigla pong naghubad ng damit si Aling Delia na hindi ko alam kung bakit. Huwag po kayong mag-isip ng kung ano Kinakabahan po ako noon hindi dahil nagubad siya kundi nararamdaman ko talaga na parang may masama itong binabalak. Pagkahubad nga po nito ng kanyang damit, agad po itong tumungtong sa may bintana na parang tatalon. At bago pa man po ako makapag-isip, bigla-bigla na lang pong tumalon si Aling Delia sa bintana. At yung gumimbal po sa akin ng mga oras na iyon, pagtingin ko po doon sa ilalim sa kanyang pinagbagsakan, wala na po ito doon. At sa halip, meron pong pusa na kulay itim
na naaaninag ko po talaga dahil abot po yun ng ilaw nila sa may bandang harap ng kanilang bahay. Paanong nangyari yon? Si Aling Delia yung tumalon. Pero bakit pusa yung nandoon sa ilalim at ni hindi ko man lang nga narinig na meron talagang bumagsak na mabigat doon banda. At yung matindi pa po doon, nung humarap po yung hayop doon banda sa direksyon ko, nakita ko talaga yung napakapulang mata nun at bigla na lang po yung tumalon sa kanilang bakod. Sabay tumakbo papunta po doon sa kabilang bahay kung saan tuloy-tuloy pa rin po ang pag-iyak ng sanggol. Grabing kaba na po yung nararamdaman ko noon dahil sa aking mga nakita. Pero mas lalo pa po akong nalito nung sumigaw po si Kuya Jerry na binanggit po nito yung pangalang Helen na pangalan nga po ng nanay ko. Ate Helen, alam kong aswang ka. Hayop ka, tigilan mo ng anak ko. Sabi ng albularyo, kapitbahay lang daw namin ang umaaswang sa anak namin. Kaya lumabas ka na dyan. Sigaw pa po ni Kuya Jerry noon na yung nanay ko pa po talaga ang kanyang pinagbintangan. Kaya nagmadali ako noon at tinignan ko si nanay sa kwarto at kakagising lang po nito dahil nga sa pagsigaw ni Kuya Jerry. Litong-lito po yung nanay ko noon. Kaya lumabas po kami noon para klaruhin ang lahat. Talagang sumigaw po ako noon para linawin ang pangalan ng nanay ko. At sinabi ko pong papasukin kami ni Kuya Jerry dahil alam ko kako kung sino ba talaga ang totoong aswang. Dahil po doon ay pinapasok naman po kami ni Kuya Jerry. At habang sinasabi ko po sa kanya ang lahat ng aking mga nasaksihan at binanggit ko po mismo ang pangalan ni Aling Delia, nakarinig po kami agad ng kalabog sa pinto sa may kusina. At sinundan pa po yun ng makailang ulit na talagang galit na galit. Nung nagtakbuhan po kami doon, Sir Dan, bigla naman pong tumahimik pero nagsigawan po kami ulit noon nung makita po namin mismo ang nilalang sa may bintana. Sumilip po talaga yon at nanilisik po yung mata habang nakatingin sa aming lahat. Galit na galit po eh. Nung kumuha nga po ng itak si Kuya Jerry at agad pong lumabas, hindi naman po nito inabutan dahil mabilis po yung tumakas. Sa galit po ni Kuya Jerry noon, pumunta po ito mismo sa bahay nila Aling Delia at pinaghahamon po nito. Doon na po lumabas ang dalawa pang kapatid ni Aling Delia na nakiusap kay Kuya Jerry na wag na siyang manggulo, lalo at wala daw katotohanan ng mga sinasabi namin. Wala kasing kaalam-alamang dalawa na aswang nga yung kanilang kapatid. Yung tatlo pong ito ay pawang mga dalaga. Pero itong si Aling Delia lang po ang nagtrabaho noon sa Masbate. At pag uwi po nito ay ibang-iba na ang kanyang mga ikinikilos. Sa pakiusap po ng magkapatid ay nagawa naman pong kumalma ni Kuya Jerry. Pero may kinuha po siyang bigay daw sa kanya ng albularyo. Parang medalyon na ayon daw sa albularyo ay pangproteksyon at hindi daw kayang hawakan ng isang aswang. Pinahawakan po niya yon kay nanay at sa dalawang kapatid ni Aling Delia. At nagawa naman po nilang hawakan. Ang sabi po ni Kuya Jerry noon ay hawakan lang daw yun ni Aling Delia para mapatunayan na hindi nga siya aswang. Pero hindi man lang po lumabas ng kwarto si Aling Delia. Sa kabila ng pangungulit ng kanyang mga kapatid na gawin na lang niya para matapos na. Nagbanta pa po ito na ipapabarangay daw niya kami dahil sa aming mga binintang. Doon na po sinabi ni Kuya Jerry sa kanyang mga kapatid na aswang talaga ang kapatid nila. Kaya ayaw nitong gawin ang ipinapagawa sa kanya, samantalang napakadali lang naman sanang hawakan yon kung wala naman siyang tinatago. Pagkatapos nga pong sabihin yon ni Kuya Jerry, ay nagsiuwian na lang po kami. Kinabukasan po, wala namang nangyari sa pagbabanta ni Aling Delia at sa halip, siya po yung umalis sa kanilang bahay. Lumayas po ito, kaya humingi po ng pasensya ang dalawa niyang kapatid na parang alam na po naming lahat na totoo nga po
na isa talaga itong aswang. Huling balita ko po, nasa Maynila daw po si Aling Delia. Hindi na po kasi ito umuwi. Kung hindi po namin sinabi agad ang totoo, baka biktimahin pa po talaga niya ang sanggol. Hanggang dito na lang po itong kwento kong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. May nangyari po kasi noon na nagdulot ng pagbabago ng pananaw namin sa mga bagay na para sa karamihan ay walang basehan at katotohanan. Kung ano man ang nangyari noon, ikukwento ko po sa inyo ngayon. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig sa inyong mga tahanan o kung nasaan man po kayo ngayon. Ganon rin po sa ating narrator. Ako po ay pinanganak at lumaki sa probinsya ng Iloilo. Hindi ko nababanggitin mismo kung anong baryo. Pero nasa southern part po ito ng Iloilo. Walang-wala pa po kami noon. Hirap talaga sa buhay. Walang sariling lupa at bahay. Nakikitira lang kami noon sa bahay ng isang kamag-anak nang mangyari itong kwento ko. Lumipat po yung mga ito sa Maynila, kaya kami muna ang pinatira nila sa kanilang bahay. Hanggang sa nagsabi po yung mga ito na baka matagalan pa po silang makabalik doon sa probinsya namin. Lalo at nakahanap daw po sila ng maayos na trabaho sa Maynila. Maliit lang din po yung bahay nila dahil 3 lang din naman sila. Habang kami po ay 8. 6 po kasi kaming magkakapatid. Bale 8 po kami kasama na yung mga magulang ko. Merong mga konting inayos lang po kami sa bahay. Nung una, kami lang yung nakatira doon banda. Hanggang sa loob lang yata ng 1 taon, may ilang bahay na ring pinagawa doon banda. Hindi naman namin katabi, pero malapit na rin sa amin kung tutuusin. Nga pala, 17 ako nang mangyari ito. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Ray. Nakapagkolehiyo naman po ako bilang isang scholar, pero nung bumaba po yung grado ko, ay tinanggal po nila ako kaya hindi na talaga ako nagpatuloy sa pag-aaral. Lalo at wala nga rin pong panggastos. Meron po kasing required na grade noon, kung saan kapag bumaba po doon yung grado mo, tatanggalin ka po nila sa scholarship. Sakop po ng lupa ng kamag-anak namin. Meron din pong mga tanim pang niyog. Pinagkukunan po namin yun ng tuba, na ako po madalas yung nag-aasikaso. Tuwing hapon po kasi, may mga nagdadala na po doon ng mga galon na nilalagyan ng tuba. Dahil bibili po yung mga ito. Araw-araw talaga yan. Minsan kahit gabi na may pumupunta pa rin doon. Yung mga tao pong ito ay naging kaibigan na rin po ng tatay ko. Minsan pa nga po, nagiinuman sila sa bahay namin. Isang gabi nga po, ay ganun nga po yung nangyari. May nakainuman yung tatay ko doon sa bahay namin. Si Mang Ronnie. Taga doon lang din po sa baryo. Pero medyo malayo ang bahay nila sa amin. Siyempre, tuba lang din po yung kanilang iinumin. Bandang mga 8:00 po, nagsabi na po si Mang Ronnie na uuwi na po ito. Dahil medyo bungangera yung asawa nito, kaya hindi na raw niya aantayin pa. Napuntahan siya ng kanyang asawa sa bahay namin mismo. At para lang din po sa inyong kaalaman, yung 8:00 po noong araw ay hindi na rin ganon kaaga. Oras na rin po yan ang pagtulog ng marami noon sa lugar namin. Dahil bukod sa wala pang kuryente, ay wala ring mga radyo pa ang marami noon. Ayaw rin naman ni Mang Ronnie na umuwi siyang lasing. Kaya habang hindi pa umaabot doon at kaunti pa lang yung tama, ay nagdesisyon na po itong umuwi. Sa may labas po sila ng bahay namin, kaya nang umalis na po ito, ako pa yung nagligpit ng upuan at mesa na kanilang ginamit.
Nakiinom pa nga po ako noon ng natirang tuba at naupo po muna saglit. Ilang sandali pa. Nung papasok na po sana ako ng bahay, napansin ko pong may itak na nakasandal doon sa may dingding ng bahay namin. Nang makita ko po yon, alam ko pong kay Mang Ronnie yung itak na yon. Talagang naiwan po nito. Kaya agad ko pong tinawag si tatay at sinabi ko po sa kanya na naiwan nga po ni Mang Ronnie. Kaya agad ko pong tinawag yung tatay ko at sinabi ko nga po sa kanya na naiwan ni Mang Ronnie yung kanyang itak. Dahil hindi pa naman siguro nakakalayo si Mang Ronnie noon, sinabihan po ako ng tatay ko na magdala po ng sulo at habulin ko daw si Mang Ronnie, lalo at bukod sa hindi pa naman siguro ito nakakalayo, baka gagamitin rin daw po nito yung kanyang itak sa kanyang trabaho sa bukid kinabukasan. Yun nga po yung ginawa ko. Agad naman po akong nagdala ng sulo. Sabay nagmadaling habulin si Mang Ronnie. Ngunit hindi pa man po ako nakalabas ng bakod namin, narinig ko pong merong sumisigaw. Yung tipo po ng sigaw na parang natatakot. Hanggang sa sumisigaw na nga po ito ng tulong. Pamilyar po yung boses eh. Sobrang pamilyar kaya natigilan po ako. Napalabas na nga rin po yung tatay ko noon dahil narinig din po nito. At sabay po kaming lumabas ng bakod. At nakilala na po namin na si Mang Ronnie talaga yung sumisigaw. Kaya ang ginawa po namin, sinalubong po namin ito. Natatanaw na po namin ito. Pero hindi ganon kalinaw, lalo at madilim. Parang may humahabol po sa kanya. At nung malapit na talaga kami, mas naging malinaw na po sa amin ni tatay. Kitang-kita talaga namin ni tatay kung paanong tumigil yung isang hayop sa gitna ng daan. Isang kakaibang hayop na nung gabi lang din na iyon namin nakita. Humahangos po noon si Mang Ronnie at tumigil lang sa pagtakbo nung nandoon na po kami. Tinuturo po niya yung hayop na nandoon pa rin nakatayo sa gitna ng daan. Mga ilang metro lang po yung distansya sa amin. Naririnig po namin yung angil nito, Sir Dan. Nung iniangat ko yung sulo para lalong maging klaro sa amin ang anyo nun, mabilis po yung tumakbo palayo. At dahil tatlo naman po kami, sinubukan talaga naming habulin. Pero ang bilis po talaga. Medyo maputik po doon banda sa kanyang tinakbuhan. Pero yung mga bakas po ng paa, naputol po eh. Hindi naman po namin alam kung paano nangyari. Yun po bang tipo na sa gitna ng daan, bigla na lang nawala yung mga bakas ng paa kahit maputik po doon banda. At wala na rin talagang ibang mga bakas sa ibang direksyon. Talagang nalito po kami kung paano nangyari yon. Ang nasa isip lang po namin, baka tumalon sa mga puno, pero paano? Dahil nandoon naman po yung mga bakas pero sa kalagitnaan po, bigla pong nawala. Habang nalilito kami ni tatay, bigla pong nagsalita si Mang Ronnie. Nagpalit ng anyo. Nagpalit yun ng anyo. Sigurado. Dahil hindi yun ordinaryong hayop. Aswang yon. Sinasabi ko sa inyo, kung meron lang akong armas kanina, lalaban ako eh. Pero nakita nyo naman kung gaano kakaiba ang itsura nun. Wika pa po ni Mang Ronnie. Ayon sa kanya, bigla na lang daw siyang napalingon nung parang may sumusunod sa kanya. Tapos meron daw siyang nakitang kakaiba sa kanyang likuran. Pero nung binilisan daw po nito ang kanyang paglalakad, nasa harap naman daw niya iyon. Kaya daw siya napatakbo pabalik. Naalala pa ni Mang Ronnie yung sabi ng kanyang lolo na kapag meron daw hayop na nag-anyong aswang na nasa harapan mo, sa likod mo daw tagain. Dahil nililin lang daw ng aswang ang iyong paningin. At nasa kabilang direksyon daw talaga ito.
Ganon din daw yung mga binabagat ng aswang eh. Talagang dinadaya nila ang iyong paningin at pandinig. Yung akala mong malayo, nasa malapit pala. Ayon pa kay Mang Ronnie, bigla-bigla na lang daw lumabas yon na parang inaabangan daw talaga siya sa daan. Marami naman daw nakakaalitan si Mang Ronnie sa mga sugal. At kapag nalalasing daw ito, kaya hindi rin daw niya alam kung ano ang motibo. Kung ano ang motibo. Ang alam lang daw po niya ay maraming aswang sa lugar namin. Sigurado daw po siya doon. Kami po ni tatay noon, aminadong nangilabot. Kami po ni tatay noon ay aminadong nangilabot. Lalo at naabutan talaga namin mismo yung hayop. Kami man po ay aminado din na medyo maraming ang nakakaalitan itong si Mang Ronnie kahit sa ibang barangay. Madalas po siyang masangkot sa gulo at siguro isa po sa kanyang mga nakaaway ang tumambang sa kanya ng gabing yon. Hinatid pa po namin siya noon. Nung pabalik na po kami ni tatay, nakaramdam rin po kami noon ng kakaiba. Parang meron pong sumusunod. Nakarinig po kami ng mga yabag ng paa at yung mga ibon po sa paligid. Kakaiba yung mga huni. May mga sandali pa po na nakarinig talaga kami ng mga angil. Pero sumigaw po noon yung tatay ko, "Huwag mo na kaming idamay. Wala kaming kinalaman sa kung anumang away ninyo ni Ronnie." Sigaw po noon ni tatay. At tumigil naman po agad yung aming mga naririnig. Lumipas po yung mga araw noon. Hanggang sa nakifiesta po yung tatay ko sa kabilang barangay. At doon na nga po merong mas malalang nangyari. Hindi po inaasahang magkita yung tatay ko at si Mang Ronnie doon. Kaya ang nangyari, sabay na lang din po silang umuwi. Ayon po kay tatay, hindi raw lasing si Mang Ronnie noon. Dahil ayon daw dito, baka tambangan ulit siya sa daan niya pa uwi. Kaya naniguro rin po ito. Meron po itong dalang patalim. Yung tatay ko naman po ay hindi naman nag-iisip na merong mangyayari ng gabing yon. Kaya wala po itong dalang kahit ano. Sa ibang daan pa raw po sila dumaan para mas mabilis silang makarating sa baryo namin. May mangilan-ngilan pa silang nakakasalubong. At sa hindi naman daw kalayuan ay meron namang mga bahay. Ngunit nung nasa may masukal daw sila na parte, bigla raw po silang hinarang ng dalawang malaking aso. Yun talaga yung paglalarawan ng tatay ko. Nang makita daw nila yon, yung patalim daw na dala ni Mang Ronnie, bigla raw nitong itinarak sa lupa. Ang sabi daw nito, para daw tablan ang kung ano mang humaharang sa daan nila pauwi. Kapag ginamit nga raw niya dito yung kanyang dalang patalim. Ang sabi daw po nito kay tatay, may mga aswang na naman daw na humaharang sa kanila. Sabay tumalikod daw ito na parang sigurado ito na nandoon talaga sa likod ang tunay na mga aswang. Napalingon rin daw yung tatay ko noon. At nung ginawa daw nila yon, nandoon nga raw talaga sa likod ang dalawang malaking aso. At yung nasa harapan daw nila ay bigla na lang nawala. Yung mga hayop daw po na iyon, unti-unti nang lumalapit sa kanila. Nahalatang hindi mga ordinaryong hayop. Walang kahit anong armas yung tatay ko. Kaya ang sabi daw ni Mang Ronnie, subukan muna nilang tumakbo sa parting maraming bahay para meron silang tsansa. Kaya pinatakbo raw nito si tatay. At nung tumakbo ng araw yung tatay ko, akala raw nito sumunod sa kanyang likuran si Mang Ronnie. Pero nung napalingon daw siya, sa kabilang direksyon naman daw pala, tumakbo si Mang Ronnie. Na parang ginawa lang pala niya iyon para mahiwalay sa kanya yung tatay ko. Siguro ay dahil daw ayaw nitong mapahamak yung tatay ko.
lalo at wala naman nga itong kinalaman. Dumiretso na lang daw si tatay sa isang bahay at humingi ng tulong. Agad naman daw siyang tinulungan ng dalawang lalaking nakatira doon. Nung tumakbo na sila sa direksyon kung saan yun nangyayari, narinig pa daw nila ang boses ni Mang Ronnie na humihingi ng tulong at sumisigaw raw ito na meron ngang mga aswang. Nung dumating na raw po sila sa pinanggagalingan ng boses, doon daw nila nakitang gumagapang na at duguan si Mang Ronnie. Habang naabutan pa raw nila na merong tumakbong mga hayop. Yung patalim raw po ni Mang Ronnie, balot rin ng dugo. Meron daw itong mga tinamong mga sugat. At merong isang maluba sa may bandang tagiliran. Parang sinaksak raw po pero mas malala. Naidala pa sa ospital si Mang Ronnie pero hindi rin nagtagal ang buhay nito. Sa investigasyon daw po noon, walang naniniwala kila tatay na hindi tao yung may gawa kay Mang Ronnie. Kahit nga raw yung dalawang lalaki, saksi rin na may naabutan pa silang hayop pero ayon daw sa mga otoridad, tao lang daw talagang may galit kay Mang Ronnie ang posibleng may gawa nun. Walang naniniwala kahit sa mga sinabi mismo ni Mang Ronnie. At bago daw ito mamatay, sinabi daw nito na baka nakapatay rin siya ng isa sa mga aswang dahil nagawa rin daw niyang saksakin ng makailang ulit. Ang isa daw po doon sa mga nag-anyong hayop. Pagkatapos po nun, napalipat po kami ng tirahan nun eh. Talagang napilitan kami. Lalo at kahit walang naniniwala, baka pati si tatay ay damay ng mga aswang. Nakakatawa man po para sa iba na lumipat talaga kami dahil natakot kami sa mga aswang. Ngunit ayon nga po kay nanay, mas okay na lang na makasigurado kami kaysa naman pagsisihan namin na hindi kami lumipat. Bahala na po yung mga hindi naniniwala pero yun talaga yung aming mga nasaksihan. Mas mabuti nang mag-ingat kaysa madali ka ng isang nilalang na hindi mo pinaniniwalaan at huli na nang malaman mong totoo pala. Maraming salamat po at hanggang dito na lang.